Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat pagdedeklara ng non-working na working holiday sa komemorasyon ng People Power tinuligsa ng iba't ibang grupo. Ayan, ginawa nilang hindi non-working, no? Ayan, tinuligsa ng iba't ibang grupo ang ginawang working holiday. Alright guys, sa mapagpalang araw, tinuligsa ng iba't ibang grupo ang ginawang working holiday para sa 39th anniversary ng makasaysayang EDSA People's Power sa darating na February 25. Ito ay gayunpaman na magtipon-tipon pa rin ang People Power Monument upang sariwain ang diwa nito. At kasama na rin ang panawagan ng programa na agarang pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin guys. And without further ado, let's watch. Alright? Magsasama-samang muli ang iba't ibang mga grupo na nagsusulong na buhayin ang diwa ng EDSA People Power 1 o ang Bloodless Revolution na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa ika-39 na anibersaryo ng makasaysayang People Power 1 sa darating na February 25, magsasagawa ng programa ang iba't ibang grupo. Kasama dito ang alyansang nagkakaisang mamamayan. Tama na, buhay ang People Power Campaign Network, Movement. Ayan, nagdeklara ng working holiday, no? At baka, ayan, mag-people power ang mga tao dahil siguro hindi ginawang non-working. Against tyranny, sanlakas, siklab, at bayan. Gayon din ang campaign against the return of Marcoses and martial law, Spark, at Clergy and Citizens for Good Governance. Mula alas 8 ng umaga, meron na silang isasagawang pagtitipon sa EDSA Shrine sa Ortigas. Matapos nito ay tutulak sila sa People Power Monument sa EDSA at doon ipaparating ang kanilang mga panawagan. Maaaring umabot hanggang alas 6 ng hapon ang pagtitipon at posibleng lahukan ng libu-libong individual kasama na ang dating mga nakiisa sa People Power 1. Ayan, maraming pupunta yan, no, na People Power. Ayan, sinasaguni ang mga ito tuwing People Power February 25. Magiging bahagi nila ng programa ang panawagan para madaliin ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dapat litisin, dapat patalsikin dahil corrupt, dahil incompetent, at dahil magnanakaw. Kung si Sara may confidential funds, si Marcos may GAA. Kaugnay nito, nauna nang nakapagsumite ng petisyon si VP Sara Duterte sa Supreme Court upang questionin ang constitutionality ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya na iniakyat ng House of Representatives sa Senado. Samantala, tinuligsa naman ng mga grupo ang pagturing sa komemorasyon ng EDSA People Power na ordinaryong araw imbes na gawing holiday. Oo nga, dati holiday yan, no? Yung panahon ni La Gloria. Ayan, ito lang kay BBM, no? Baka ayaw niya, no? Anunsyo ng Malacanang noong nakaraang taon ng mga regular na holiday sa 2025, nakalista lamang ang February 25 o ang araw ng EDSA People Power Anniversary bilang Special Working Day. Noong 2023, iniurong ang komemorasyon nito ng February 24 para sa mas mahabang bakasyon. Habang noong 2024 naman ay wala ito sa listahan dahil pumatak sa araw ng Linggo. Ay naninindigan ang mga edukador na mali yung ginawa ng Administrasyong Marcos na itinuring lamang ito na isang special kuno pero working holiday. So nawawala yung esensya ng holiday kung pagtatrabuhin mo rin ang tao. Oo, baka raw yung mga trabador magwelga, no? Di ba? Baka magwelga daw. Pagnanais na walain yung national significance na yan by declaring it working day is precisely para makalimutan ng taong bayan. Oo, tama. Ayon sa mga grupo, kahit halos 40 taon na ang lumipas mula ng EDSA People Power 1, hindi pa rin naman nawawala ang diwa nito sa mga Pilipino. Pero kailangan anilang ipaalala ito sa mga Pilipino, lalo't tila binubura ito sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. Oo nga, binubura na ni Marcos, no?
dahil pinalayas sila dyan eh. JP Nunez. Alright guys, at maraming salamat sa panonood pagkinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating the next one, sa ating reaction video. Alright, thank you so much and peace out.